po, meron po tayong ginagawa ngayon. Ang concern po ng customer ay hindi gumagana yung kanyang backup camera o reverse camera. So nag-scan po tayo at meron po tayong nakuha na DTC D399B. So ito po yung DTC information ng customer. So ang description po nun is rear view camera supply circuit short to ground. And the-report po yan ay video processing control module. So ito po yung symptom byte niya. And upon checking po sa mga service information documents ay ang problema po niya ay related po sa coaxial cable o di kaya sa module o di kaya sa camera. So ang unang step po na pinapagawa sa atin ng ating manual o ating service information ay i-check po yung voltage which is nanggagaling sa mismong video processing control module. At yan po ang in-access natin dito. Ito po yung video processing control module natin. And after po nun, gagamit po tayo ngayon ng special tool, yung EL52252 EL52252-50552-50. Ayan, so ito po yun, yung FACRA cable adapter kit. So dito po natin kinuha yan. So meron po tayong ganyan na ginagamit. And nakasalpak na po dito yung kailangan natin. So ang gusto po ng manual natin ay i-check natin yung test for 7 to 11 volts between the test point signal circuit terminal 2 RD at Q157 video processing control module. So ayan po. So sabi niya dito, ignition on daw muna, tapos ilagay sa service mode, which is yun po, naka-ignition on po tayo. Nakalagay na siya sa service mode, and i-check natin sa voltage. Set natin yung ating multi-tester sa direct current kasi 12 volts lang naman po yung kailangan natin dito. And mag-check po tayo dito ng voltage. So dapat makakuha tayo dito ng 7 to 11 volts. Oops, baliktad po yata yung pagkakalagay nila ng terminal dito. So dito po tayo mag-check. Meron po tayo 9.36 volts. So ibig sabihin po niyan ay pasok po tayo sa 7 to 11 volts. So sabi po niya dito, if not between 7 and 11, replace component yung video processing module. Pero since dito po tayo sa between 7 and 11 which is 9.6 volts, magpo-proceed po tayo sa diagnosing. And ang gusto po niyang gawin dito is i-check po natin yung cable, yung coaxial cable. So before testing the coax cable, check the cable's exterior for pinch cut damage. Check natin na good yung ating module. At ngayon naman po ay magpo-proceed tayo ngayon sa pag-test ng cable kung pasok nga ba yung resistance niya. So good po yung ating video processing control module at pag-proceed tayo dito sa coaxial cable. So ang nakuha natin kanina is nasa 9.6 volts. So ngayon naman po ay mag-check tayo ngayon. Disconnect natin yung electrical connector sa camera. Nagawa na po natin yan, which is nandito po. Disconnect na natin. Ito po yung pupunta sa camera mismo. Ayan. So naglagay po tayo dito ng another testing adapter para ma-check po natin itong cable na to. Itong cable po na to ay papunta po yan dun sa ating camera. Pababa po dito. So ito po yon, yung connector na yon. So dalawa po sila. Dalawa po dyan, pero itong isa lang po ang kukunin natin kasi ito po yung pupunta doon. So meron din po tayong adapter na ginamit dyan. And sundan lang po natin yung manual. I-connect daw po natin yung dalawang adapter and measure and record resistance between terminals and the pin out adapter. So ang pin out po natin ay ito. So ito po yung pin out. Ayan.
So i-connect po natin ngayon yung multimeter natin gamit po itong digital multimeter na Fluke. Lagay po natin sa resistance. And yung isang dulo po ilalagay natin sa pula dito sa baba. At yung isang dulo naman ilalagay natin din dito sa pula dito sa taas. Ayan. And check po natin yung reading. So meron po tayong nakuha ang reading dito na 1.5 ohms. Okay? 1.5 ohms. So pasok po siya. Kailangan po natin dito is within 5 ohms. Ayan. So ilipat po natin sa kabila. Check po natin. So buo po yung ating cable, coaxial cable. To make sure, gawin din po natin sa kabila. So wire to wire, end to end po ang ginagawa natin. And dito naman po, ayan, so sa itim, tsaka sa itim. So nakuha po natin dito is 0.3 ohms. Ayan, so pasok pa rin po siya sa 5 ohms. And as per instruction po ng ating manual ay kailangan po nating i-replace dito ay yung rear view camera. Yun na po yun. Okay, so antayin po natin yun na dumating kasi order pa po yun. And pag nailagay na po yun, kailangan po nating i-testing gamit po ang reverse. So magre-reverse po tayo and check po natin kung hindi na po nakaset yung ating DTC, which is yung B399B02. So ganun po. At kung nag-set pa rin, napalitan na yung camera, ibig sabihin yung module na po ang papalitan. At kung hindi na po siya set, all okay na. So ganun lamang po. Thank you.